Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, sandali lang po at makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong balitang talagang magpapasaya sa inyong puso ngayong 2026. Alam ko pong mahirap ang buhay ngayon lalo na sa mga nakatatanda nating mga Pilipino na walang sapat na pensyon o kaya naman ay kulang na. Kulang ang kinikita buwan-buwan. Marami sa inyo ang umaasa lang sa tulong ng mga anak sa maliit na sari-sari store. O kaya naman ay sa mga dating ipon na unti-unti nang nauubos. Pero ngayong taon may isang batas na naipasa na para sa ating lahat at ito po ay talagang life-changing. Ang Universal Pension na nagkakahalaga ng 6,200 bawat buwan ay effective na ngayon at hindi ito biro mga kapatid. Ito ay isang regular na pera na ibibigay ng gobyerno sa lahat ng qualified na seniors kahit wala kayong nahulog na SSS o GSIS dati. Kahit hindi kayo miyembro ng kahit anong pension program. Ang 6,200 na ito ay para sa inyo at ito ay hindi utang, hindi rin charity. O ito ay karapatan ninyo bilang mga mamamayang Pilipino na nagtrabaho at nagsakripisyo para sa bansang ito. Kaya kung gusto ninyong malaman kung paano makukuha ang perang ito, kung sino ang qualified at kung saan kayo dapat pumunta para mag-apply, makinig kayo ng mabuti dahil ipapaliwanag ko po lahat ng detalye mula simula hanggang dulo. Kaya nga mga mahal kong kababayan, napakalaking bagay po ng balitang ito dahil sa totoo lang, napakaraming seniors ang nahihirapan ngayon. Alam ninyo naman ang presyo ng bigas, kuryente, tubig, gamot lahat ay tumataas. Yung dating 800 na pambili ng ulam, ngayon ay kulang na at maraming seniors ang walang sapat na kita dahil retired na. Tapos yung mga anak ay may sariling pamilya na rin kaya hindi na rin sila masyadong makatulong. Kaya ang universal pensyon na 6,200 ay talagang tulong. Natulong lalo na sa mga walang ibang pinagkakakitaan. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pong linawin na ang universal pension na ito ay iba sa SSS pension, iba rin sa GSIS pension at iba rin sa social pension na 500 o 1,000 na binibigay dati. Ang universal pension ay para sa lahat ng Pilipinong seniors na qualified kahit wala kayong kontribusyon sa SSS o GSIS. Ang mahalaga lang ay senior citizen kayo. Kayo ay Pilipino at nakatira kayo dito sa Pilipinas. Kaya kung dati ninyong naisip na dahil walang kayo, SSS o GSIS, ay wala na kayong pag-asa na makatanggap ng pensyon, ngayon ay iba na po ang sitwasyon. Kayo ay may karapatan na at ang karapatang ito ay protected na ng batas. Ngayon, pag-usapan natin ng detalyado kung sino ang qualified para sa universal pension na 6,200. Una sa lahat, kailangan na kayo ay 60 years old na pataas. Ibig sabihin, kahit 60 ka pa lang, pwede ka nang mag-apply. Hindi mo na kailangan hintayin na maging 65 ka. Pangalawa, kailangan na kayo ay Pilipino at nakatira sa Pilipinas. Kung kayo ay nasa ibang bansa at doon naninirahan, hindi kasama sa programa ang mga senior na nasa abroad. Ang programa na ito ay para lang sa mga seniors na nakatira dito sa ating bansa. Pangatlo, hindi kailangan na kayo ay miyembro ng SSS, GSIS o kahit anong pension fund. Kahit wala kayong nahulog na kontribusyon dati. Basta senior citizen kayo at Filipino qualified na kayo. Pero may isang importante pong tandaan. Kung kayo ay kasalukuyang tumatanggap na ng SSS pension, GSIS pension o kaya ay military pension na mas mataas sa 6,200, hindi kayo makakakuha ng additional universal pension. Ibig sabihin kung ang inyong SSS pension ay buwan-buwan, hindi na kayo bibigyan ng dagdag na 6,200 kasi mas mataas na ang natatanggap ninyo. Pero kung ang inyong pension ay mas mababa sa 6,200, halimbawa 3,000 lang, may dagdag kayo para maabot ang 6,200. Naiintindihan? Ninyo po ba ang layunin ng batas na ito ay siguruhing lahat ng seniors ay makakatanggap ng kahit man lang 6,200 bawat buwan para may pantustos sa pangaraw-araw. Kaya ngayon, pag-usapan natin kung magkano talaga ang matatanggap ninyo at kung paano ito maiibigay. Ang 6,200 ay ang minimum guaranteed amount para sa lahat ng qualified seniors. Ibig sabihin kung wala kayong ibang pension, ito ang inyong matatanggap bawat buwan. Pero kung meron kayong existing pension na mas mababa sa 6,200, ang gobyerno ay magbibigay ng top-up o dagdag para umabot kayo sa 6,200. Halimbawa, kung ang inyong SSS pension ay 2,500 lang, ang gobyerno ay magdadagdag ng 3,700 para maging 6,200 ang total ninyo. Ang pera na ito ay ibibigay every month at ang schedule ng payout ay depende sa sistema ng DSWD o kaya ay ng LGU ninyo.
Maraming lugar ang nagbibigay ng pensyon sa first week ng buwan. May iba naman ay second week, kaya importante na kayo ay makipag-ugnayan sa inyong barangay o sa munisipyo para malaman ninyo kung kailan ang exact date ng inyong payout. Ang disbursement ay pwedeng gawin through bank account. Pwede rin sa payout centers o kaya ay sa cash card na ibibigay ng gobyerno. Ang pagpili ng paraan ng pagkuha ay depende sa kung ano ang mas convenient para sa inyo. Pero ang pinakamagandang paraan ay through bank account dahil mas safe at hindi ninyo na kailangan pumila ng matagal. Pero mayon din pong mga bagay na kailangan ninyong bantayan para hindi kayo mawalan ng pera o kaya ay madelay ang inyong pensyon. Una, siguruhing updated ang inyong senior citizen ID. Maraming seniors ang may lumang ID pa na hindi na valid o kaya ay expired na. Kaya pumunta kayo sa OSC office ninyo, yung Office of the Senior Citizens Affairs sa inyong munisipyo at i-renew ninyo ang ID ninyo. Pangalawa, siguruhing tama ang inyong personal information, pangalan, birthday, address. Lahat ng ito ay dapat tugma sa inyong birth certificate at sa inyong valid ID. Kung may pagkakaiba, baka ma-delay ang inyong application o kaya ay hindi kayo makareceive ng pera. Pangatlo, mag-ingat sa mga scammers at sa mga taong nag-aalok ng tulong sa pag-apply kapalit ng bayad. Ang universal pension ay libre. Walang bayad ang pag-apply at walang dapat magsingil sa inyo ng kahit ₱1 para lang makapag-apply kayo. Kung may nag-approach sa inyo na humihingi ng bayad, yan ay scam. Huwag kayong maniwala. At pang-apat, huwag kalimutan na mag-attend ng orientation kung may ipapasted ang barangay o munisipyo ninyo. Maraming LGUs ang nag-organize ng information sessions para sa seniors at doon ninyo may explain ng detalyado kung paano ang proseso, ano ang requirements at kung saan kayo dapat pumunta. Yung specially sa orientation na ito ay makakatulong sa inyo para hindi kayo malito at para sigurado na tama ang inyong ginagawa. Ngayong alam na ninyo kung sino ang qualified at kung magkano ang matatanggap, pag-usapan naman natin ang mga steps kung paano kayo mag-a-apply. Unang hakbang ay pumunta sa inyong barangay, hall at magtanong sa barangay secretary or sa Oscar Vocal, person tungkol sa Universal Pension Program. Sabihin ninyo na gusto ninyong mag-apply at tatanungin kayo kung ano ang mga kailangan ninyong ipasa. Karaniwan ang kailangan lang ay inyong senior citizen ID, valid government-issued ID tulad ng postal ID o PhilHealth ID at kayo ay papapirmahin ng application form. May mga lugar na humihingi rin ng birth certificate o baptismal certificate para ma-verify ang inyong edad. Kaya kung meron kayo, dalhin ninyo na rin para sure. Pagkatapos ninyong magsumiti ng requirements, ipapasa ng barangay ang inyong application sa munisipyo at doon ay i-check kung kayo ay qualified. Ang processing time ay usually 1 to 2 months. Depende sa dami ng applicant sa inyong lugar. Kaya kailangan ng konting pasensya. Pero kung lampas na sa 2 months at wala pa ring balita, bumalik kayo sa barangay at mag-follow up. May mga instances kasi na may kulang sa documents o kaya ay may error sa information. Kaya importante na kayo ay regular na magtanong para alam ninyo kung ano ang status ng inyong application. Pagkatapos ma-approve ang inyong application, kayo ay bibigyan ng cash card o kaya ay ililista ang inyong bank account para doon ilagay ang pera. Kung walang kayo bank account, huwag mag-alala. Pwede kayong magbukas ng basic savings account sa kahit anong bangko. At yung mga requirements doon ay simple lang din. Valid ID at initial deposit na minsan ay 100 lang o wala na. Ang pagkakaroon ng bank account ay mas maganda kasi safe ang pera ninyo. Hindi ninyo kailangan magdala ng malaking cash at pwede ninyong i-withdraw anytime kung kailangan ninyo. Pero kung ayaw talaga ninyong magbukas ng bank account, pwede rin kumuha sa payout centers. Pero kailangan ninyong pumila at minsan ay mahaba ang pila lalo na tuwing payout day. Kaya ang suggestion ko kung kaya magbukas na kayo ng bank account para mas convenient at mas safe para sa inyo. Ngayon maraming seniors ang nagtatanong kung may tax ba ang universal pension. Ang sagot po ay wala. Ang universal pension ay tax-free. Ibig sabihin, ang buong 6,200 ay mapupunta sa inyo. Walang kaltas. So as behave no ambassador. Ang social pensions at government assistance para sa seniors ay exempted sa tax. Kaya huwag kayong mag-alala na may kakaltas sa inyong pera dahil wala po talaga. Pero kung kayo ay may ibang income tulad ng rental income o kaya ay business income, yun ang taxable. Pero ang universal pension mismo ay hindi. At isa pang importanteng bagay na dapat ninyong malaman ay ang universal pension ay hindi pwedeng bawiin ng gobyerno, basta-basta.
Ito ay guaranteed benefit ninyo bilang senior citizen at habang kayo ay qualified at nakakatugon sa requirements, patuloy kayong makakatanggap nito buwan-buwan. Ang tanging dahilan lang kung bakit pwedeng ma-stop ang inyong pensyon ay kung kayo ay lumipat sa ibang bansa at doon na nakatira o kaya ay kung namatay na o kung nalaman na ang inyong application ay may mali o fraudulent. Pero kung lahat ay tama at lehitimo, walang dahilan para alisin ang inyong pensyon. Meron ding mga hidden benefits na hindi masyadong alam ng maraming seniors pero kailangan ninyong i-take advantage. Una, bilang senior citizen bukod sa universal pension, mayroon din kayong 20% discount sa maraming bagay. Gamot, pagkain sa restaurants, grocery items, bus fare at marami pang iba. Kaya habang tumatanggap kayo ng 6,200 bawat buwan, ang purchasing power ninyo ay mas mataas pa dahil sa discount na yan. Kung bibili kayo ng gamot na nagkakahalaga ng 1,000 dahil may 20% discount kayo, 800 lang ang babayaran ninyo. Yung 200 na natipid ninyo ay pwede ninyong ipambili ng iba pang kailangan. Pangalawa, may priority lane kayo sa bangko, sa grocery, sa government offices kaya hindi na kayo masyadong pipila ng matagal. Gamitin ninyo ito dahil karapatan ninyo yan. Pangatlo, may libreng medical at dental check-up sa mga health centers. Kaya kahit hindi kayo may PhilHealth o kaya ay may sakit, pwede kayong pumunta sa health center at magpatingin ng libre. At pangapat, may mga LGUs na nagbibigay pa ng additional allowance o kaya ay grocery packs para sa seniors. Kaya magtanong din kayo sa inyong barangay kung mayon ba silang ganyang programa. Ang lahat ng ito ay dagdag sa inyong universal pension kaya talagang ang 6,200 na yan ay tumaas pa ang halaga dahil sa mga benefits na ito. Pero meron ding mga posibleng abala o problema na kailangan ninyong iwasan. Una, ang possible CLW back o pagbabawi ng gobyerno kung sakaling nalaman na may mali sa inyong application o kaya ay tumanggap kayo ng pera na hindi naman dapat para sa inyo. Halimbawa, kung kayo ay nag-declare na wala kayong ibang pension pero may nalalaman ng gobyerno na mayroon pala kayong SSS pension na 10,000, pwede kayong habulin at kailangan ninyong ibalik ang pera na natanggap ninyo. Kaya sobrang importante na kayo ay honest sa inyong application at sabihin ang totoo sa lahat ng tanong. Pangalawa, may mga instances na madelay ang payout dahil sa technical issues, sistema ng bangko o kaya ay sa dami ng applicants. Kung ganito ang nangyari, huwag kayong magpanik. Pumunta kayo sa barangay o sa LGU at mag-follow up. Karamihan ng delays ay temporary lang at nasosolve naman after a few days or weeks. Pangatlo, mag-ingat sa mga nag-aalok ng instant approval o kaya ay fast processing kapalit ng bayad. Ang Universal Pension Program ay standardized. Lahat ay dumadaan sa parehong proseso, walang shortcut. Kung may nag-aalok sa inyo ng shortcut kapalit ng pera, yan ay scam. Ang pangapat, hawak bigay ang inyong ATM, card, PIN o kaya ay inyong personal information sa kahit sino. Maraming seniors ang nabibiktima ng scammers dahil nagtitiwala sila sa ibang tao at ibinibigay ang kanilang sensitive information. Tandaan, walang tao mula sa gobyerno na hihingi ng inyong PIN o kaya ng inyong ATM card. Kung may humihingi, yan ay scammer. Ngayong alam na ninyo ang lahat ng detalye tungkol sa universal pension, gusto ko rin pong ibahagi sa inyo ang mga strategies para ma-maximize ninyo ang benepisyong ito. Una, kung pwedeng, huwag gastusin lahat ng 6,200 sa loob ng isang buwan. Try ninyong mag-ipon kahit konti lang, kahit 500 or 1,000 bawat buwan at ilagay sa savings account para may emergency fund kayo. Hindi ninyo alam kung kailan kayo magkakasakit o kaya ay may biglang gastusin kaya ang pag-iimpok ay importante. Pangalawa, gamitin ang inyong 20% discount sa lahat ng pwedeng bilhin. Gamot, pagkain, grocery. Kung bibili kayo ng grocery, magplano ng inyong listahan at bumili ng mga bagay na discounted para mas makatipid kayo. Pangatlo, kung mayroon kayong anak o apo na pwedeng tumulong sa inyo sa pag-manage ng pera, magtanong kayo ng advice kung paano mas maging wise sa paggastos. Minsan ang mga kabataan ay may alam na mga paraan ng pagtitipid o kaya ay apps na tumutulong sa budgeting. At pang-apat, kung kayo ay may sari-sari store o kaya ay maliit na negosyo, pwede ninyong gamitin ang universal pension bilang dagdag puhunan. Halimbawa, kung ang inyong pensyon ay 62, pwede ninyong ilaan ng 3,000 para sa pangaraw-araw na gastusin. Tapos ang 3,200 ay ipuhunan ninyo sa store para kumita pa. Ang diskarte na ito ay makakatulong sa inyo na madagdagan pa ang kita ninyo every month.
Mayroon ding mga tips na gusto kong ibahagi tungkol sa pakikipag-ugnayan sa SSS o GSIS kung sakaling kayo ay miyembro. Kung kayo ay may existing SSS o GSIS pension na mas mababa sa 6,200, kailangan ninyong pumunta sa SSS o GSIS office at magtanong kung paano kayo makakakuha ng top-up para maabot ang 6,200. Hindi automatic ang top-up. Kailangan ninyong mag-apply at magpasa ng documents para ma-verify na qualified kayo. Ang requirements ay karaniwang Senior Citizen ID, SSS, or GSIS ID, latest payslip or pension statement at application form. Ang processing ng top-up ay tumatagal din ng 1 to 2 months. Kaya mag-apply na kayo ng maaga para makapagsimula na kayong makatanggap ng dagdag. At huwag din kayong mahiyang magtanong sa SSS o GSIS staff kung may kayo maintindihan. Maraming seniors ang nahihiya magtanong kaya nagiging mali ang application nila. Pero tandaan, trabaho ng mga staff na tumulong sa inyo. Kaya huwag kayong mag-atubili na magtanong. Kung medyo matagal ang pila sa SSS o GSIS, subukan ninyong pumunta ng maaga sa umaga mga 7 or 8 a.m. para hindi kayo masyadong matagalan. At kung mayroon kayong anak o apo na pwedeng sumama sa inyo, mas maganda kasi may tutulong sa inyo. Kung may kailangan na sulatin o kaya ay kung may kayo naintindihan. Para sa mga seniors na walang SSS o GSIs, ang inyong main point of contact ay ang inyong barangay at ang DSWD. Ang DSWD or Department of Social Welfare and Development ay ang pangunahing hensya na nagmamaneho ng Universal Pension Program. Kaya lahat ng tanong ninyo tungkol sa eligibility, application, payout schedule at iba pa ay pwede ninyong itanong sa kanila. May hotline ang DSWD na pwede ninyong tawagan at may social media. Pages din sila kung saan kayo pwedeng mag-message. Pero ang pinakamadaling paraan ay talaga ang pumunta sa inyong barangay dahil ang barangay ay tumutulong sa DSWD sa pagkolekta ng applications at sa pag-verify ng documents. Ang barangay captains at ang mga barangay officials ay trained na para tumulong sa seniors. Kaya huwag kayong mag-atubiling lumapit sa kanila. At kung sakaling hindi kayo tinulungan ng maayos, pwede kayong magreklamo sa mayor's office o kaya ay sa DSWD Regional Office dahil may karapatan kayong makatanggap ng magandang serbisyo. At sa huli, gusto ko pong sabihin sa inyong lahat na ang Universal Pension na 6,200 ay isang napakagandang programa na talagang makakatulong sa maraming seniors. Ito ay patunay na ang gobyerno ay nakikita ang inyong sakripisyo at ang inyong mga pangangailangan. Kaya kung kayo ay qualified, huwag kayong mag-hesitate na mag-apply. Ang 6,200 na ito ay malaki na tulong sa pangaraw-araw, lalo na sa panahon ngayon na mahal ang lahat. Gamitin ninyo ito ng wise, mag-ipon kung pwede, at i-maximize ang lahat ng benefits na available para sa inyo bilang senior citizen. At huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa inyong pamilya, sa inyong barangay o kaya ay sa mga government agencies kung may kayo maintindihan. Lahat tayo ay nandito para tumulong sa isa't isa at ang mga seniors ay deserve ng respeto at ng suporta mula sa lipunan. Kaya mula ngayon, simulan na ninyong gawin ang mga hakbang para makuha ang inyong universal pension. Mag-renew ng Senior Citizen ID, pumunta sa barangay, magtanong ng requirements at mag-apply na. Huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ito dahil ito ay para sa inyo at ito ay karapatan ninyo. Ang 6,200 ay naghihintay na sa inyo at ang tanging kailangan ninyo lang gawin ay kumilos at mag-apply. Kaya mga kababayan kong seniors, simulan na ninyo ngayon at sana ay makatulong ang lahat ng impormasyon na ibinahagi ko sa inyo ngayong araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay maging mas maganda ang inyong buhay dahil sa programang ito. Ingat kayo palagi at Diyos ay nagmamahal sa inyong lahat. Yeah,